Gabe Vincent nakikita na ang halaga sa Lakers. Si Jaylen Brown nga ba ang dahilan kung bakit na-trade si Luka? May paliwanag at stats ni Quinton Post, naging banta na ngayon sa NBA. Iilan lamang sa mga players ng LA Lakers ang naging kasing kontrobersyal ni Gabe Vincent. Karamihan ay kinikilala ang kalidad ng kanyang depensa, ngunit ang mga injury at kawalan ng konsistensya ay humadlang sa player na muling mahanap ang forma na nagpasikat sa kanya noong nasa Miami pa siya. Sa kabutihang palad, unti-unting ipinapakita ni Vincent ang laro na inaasahan sa kanya ng Lakers at dumating ito sa tamang panahon. Tinapos ni Vincent ang kanyang huling season kasama ang Miami Heat na may average na 9.4 points, 2.5 assists, 2.1 rebounds, and 1.7 3-point field goals made in 25.9 minutes per game. Bagaman hindi siya isang dominanteng scorer, siya ay isang handang shooter na kayang lumikha ng sariling opensa at magdepensa sa kalaban sa mataas na antas. Sa kasamaang palad, ngayong NBA season, si Vincent ay may average lamang na 5.6 points, 1.4 assists, 1.3 rebounds, and 1.3 3-point field goals made in 20.2 minutes per contest. Higit pa sa numero, may mga nakakainis na sandali kung saan tila nag-aatubili siyang mag-shoot. Ito ang naging pinakamalaking pagkadismaya sa kanyang panunungkulan sa Lakers, lalo na't isa sa mga dahilan ng kanyang pagpirma ay ang kanyang kakayahang umiskor ng higit sa 20 puntos sa 5 magkakaibang laro noong 2023 NBA Playoffs. Sa kabutihang palad, nagsisimula ng magpakita si Vincent ng laro na kahawig ng kanyang performance sa Miami, kabilang ang mas agresibong opensa. Sa kanyang unang 19 na laro ngayong season, hindi siya nakapagtala ng kahit isang double-digit na output na may average lamang na 2.8 points in 16.7 minutes per game. Gayunpaman, nakapagtala siya ng 10 puntos pataas sa 3 sa kanyang sumunod na 8 laro, bagaman muling bumaba ang kanyang produksyon. Bagaman nahirapan siya sa huling 3 laro ng Lakers, nananatili siyang agresibo na may 16 na pagtatangka mula sa 3-point range. Eksakto ito sa kailangan ng Los Angeles mula kay Vincent sa mga susunod na laro, ang dedikasyon sa paglikha ng spacing at opensa kahit na hindi palaging pumapasok ang kanyang shot. Ang Lakers ay nanalo sa 10 sa 10 laro ngayong season kapag si Vincent ay umiskor ng hindi bababa sa 10 puntos at 12-4 kapag nagtangka siya ng hindi bababa sa 5 3-pointers. Bagaman maliit ang sample size, ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang kanyang kontribusyon bilang pangunahing backup guard sa pagpuwersa sa depensa ng kalaban. Pinapabuti ni Vincent ang spacing at may kakayahang umatake sa rim o mag-pull up mula sa mid-range kapag na-cut off ang kanyang mga lane. Sa kanyang mahusay na individual at team defense, tinutupad ni Vincent ang hype noong siya ay pumirma sa Lakers. Mas mahirap para sa mga kalaban na makapuntos kapag siya ang pangunahing tagapagtanggol at mas epektibo ang depensa ng Lakers tuwing nasa loob siya ng court. Idagdag pa na nagiging maaasahan siya sa catch and shoot threes at makikita na sa wakas ay natanggap na ng Lakers ang player na kanilang inaasahan. Sa sumunod na balita naman, patuloy pa ring ramdam ng NBA ang epekto ng trade na nagdala kay Doncic sa Lakers kasabay ng pag-move on ng Dallas Mavericks mula sa kanilang franchise star. Ang nakalipas na ilang linggo ay naging hindi komportable para sa Mavericks habang binusisi ng mga fans at media ang desisyong ito. Sina Anthony Davis at Max Christie ay malaking tulong sa depensa ng team, ngunit ang pagsasakripisyo ng isang generational talent ay naging kontrobersyal. Nilinaw ni Nico Harrison na ang pangunahing layunin niya ay ang magkampiyon ang Dallas Mavericks at ang desisyong ito ay isang agresibong hakbang upang mas higitan ang kanilang nagawa noong nakaraang taon. Umabot sa NBA Finals ang Mavericks noong nakaraang season na ginabayan ni Doncic patungo sa tagumpay. Gayunpaman, kinapos sila laban sa Boston Celtics na talo sa serye. Ayon sa veteranong NBA reporter na si Mark Spears, ang performance ni Doncic laban sa Boston ang naging simula ng katapusan ng kanyang panahon sa Dallas. Sa podcast ni Cedric Maxwell, pinuri ni Spears ang depensang ipinakita ng Finals MVP na si Jaylen Brown laban kay Doncic sa Championship Series. Sinabi ni Spears, maraming tao ang pinag-uusapan ng ginawa niya sa opensa pero siya ang dahilan kung bakit na-trade si Luka. Pinatay niya ang laro ni Luka sa finals, ginwardyahan siya mula baseline hanggang baseline, ginawang mahirap para sa kanya ang opensa. Dahil dito, nagsimula ang Dallas na questionin kung si Luka nga ba ang tamang leader ng team, pati na rin kung nasa tamang kondisyon siya.
Noong panahong iyon, matindi ring binatikos ng analyst na si Brian Windhorst ang naging laro ni Doncic sa finals at napansin niyang walang kahit isang miyembro ng Dallas organization ang nagtanggol sa Slovenian star. Samantala, si Jaylen Brown ay patuloy na pinupuri at ayon sa former teammates niyang si Jeff Teague, isa siya sa pinakapaborito niyang panoorin sa liga. Dagdag pa ni Mark Spears, malapit siya kay Mavs GM Nico Harrison at naniniwala siyang hindi pa lumalabas ang buong kwento sa likod ng trade ni Doncic. Bagaman binabatikos ang Mavericks sa tila paninira kay Doncic, naniniwala si Spears na maaaring pinoprotektahan pa nga ng team ang dating star nito. Ipinaliwanag niya, kilala ko si Nico. Hindi siya basta-basta gumagawa ng mga desisyon. Naniniwala akong may mas malalim pang kwento rito at sinusubukan nilang maging marespeto at hindi na palakihin pa ito. Ngunit ngayon, makikita natin kung paano magiging ang takbo ng career ni Luka sa Lakers. Mas magiging masinsinan ang pagbusisi sa kanya. Matapos ang mabagal na simula, ipinakita ni Doncic ang kanyang pinakamagandang laro para sa Lakers sa panalo nila laban sa Nuggets. Ang susunod na laro ay ang unang paghaharap ng Lakers at Mavericks mula nang mangyari ang trade. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa huling balita, si Quinten Post, isang 7-foot rookie ng Golden State Warriors, ang hindi inaasahang pinaka-eksaktong 3-point shooter ng team sa kabila ng presensya ni Stephen Curry at Buddy Hield. Ayon kay Post, ang kanyang shooting ang dahilan kung bakit siya kinuha ng Warriors. Alam niyang may ups and downs ito, ngunit hanggat tama ang kanyang shot selection, wala siyang dapat ipag-alala. Kahit mas mataas ang kanyang shooting percentage kaysa kay Curry, sa ngayon inamin niyang hindi ito maikukumpara sa antas ng superstar shooter ng Warriors. Sa training camp pa lang, nakita na ni Coach Steve Kerr ang kanyang potensyal. May 5 taon na karanasan si Post sa college basketball at dala rin niya ang kanyang European background na nagbigay sa kanya ng kakaibang skill set bilang isang 7-footer. Dahil dito, nagdesisyon ng Warriors na bigyan siya ng sapat na oras sa G League bago isa lang sa NBA. Ngayon, bahagi na siya ng rotation ng team at patuloy na pinapatunayan ang kanyang halaga. Bukod sa kanyang shooting, napapansin din ang kanyang emosyonal na selebrasyon sa court, mula sa kanyang matitinding sigaw hanggang sa pag-flex ng muscles matapos makashoot ng tres. Ang kanyang kasamahan na si Brandin Podziemski ay natatawa sa kanyang hilig sa pagdiriwang kahit pa malaki na ang lead ng kanilang team sa laro. Gayunpaman, kitang-kita ang passion ni Post sa laro at patuloy siyang umaangat sa liga. Sa kabila ng kanyang mabilis na pag-angat, hindi niya hinahangad na hamunin ang star na si Stephen Curry. Napanood mo na ba si Steph maglaro? Tanong ni Post. Kapag wala kaming mahanap na shot sa isang possession, ibinabato lang namin sa kanya at sinasabing gawa ka ng paraan, at ginagawa nga niya. Naghahatid siya ng resulta kaya hindi mo siya pwedeng ikumpara. Bagamat patuloy na pinagtatalunan kung dapat ba siyang bantayan sa 3-point line, isa lang ang sigurado, si Quinten Post ay isang bagong sandata ng Warriors na hindi dapat balewalain. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?